Rate lang Kim sa kanyang free check dahil consistent #1 sa Prime Video. Oh, thank you Congratulations, naman. Kim. Thank you. Aside Thank you, from Prime. picture, Dirty Linen is also Exactly, shown. exactly. And our next question will come from the controversial editor of Bulgar, no other than Janice David. Ba't may adjective na? Parang nakakatakot tuloy. Kaya kinabahan tuloy si Kim sa pagiging controversial. Anyway, ito yung first question ko. First time mo ba, Kim, na makasama sina Paula at si JM? First time, yes, sa series. Si JM, pangalawang beses na namin magkatrabaho. Si Paolo, ngayong isang first time, ngayon lang talaga. And parang sila hindi nagsasalita. Ayun, yung actually tanong ko, ano yung first impression mo sa kanila na nabago or parang nalinlang ka nung nakilala mo na sila? Si JM, hindi talaga siya ganun ka nagsasalita. Dahil mahilig lang siya sa, Mobile Legends. Kaya pag inaaya ko siyang kumain minsan, pumapayag naman siya. So parang doon niya nabababa yung Tapos doon kami nagkukwentuhan, sabay kami nila direct sa mga staff na kumain. Kasi hindi talaga siya matatanggal sa Mobile Legend. Then pag ako yung nag-aya, nabababa niya naman yung Mobile Legend niya. Di ba, no? Salamat sa kwento, Ano meron si Kim, JM, para maibaba mo yung Mobile Legends mo? Takot ako kay Kim. Pero yung mga eksena nyo kasi medyo daring din, di ba? Meron bang, pinractice ba to? Or on the spot? Hindi, si Direk muna. Ginagawa nila. Tapos sabi, ganito ka dito. Ganon. Ay, hindi ko lang alam yung kay Kim at saka kay Hindi ko alam kung si Direk din muna. Yung mga halik-halik sa leeg. Yan. Yun. Ginagaya lang namin sila direct. May blocking naman. Si Direk Jojo pala yung nag-demo. Ano? Ano nga ba? Si Paolo naman, hindi talaga siya masyado nagsalita. Tsaka never ko pa talaga siyang nakatrabaho or naka-chance encounter sa mga party or mga May sarili siya mundo. So parang doon talaga ako natakot. Pero buti na lang, sobrang nice pala siya. Sobrang siyang, yung kasama namin siya kumain pag lunch and dinner. Parang open naman siya, basta kausapin mo lang siya. So ikaw lagi, Kim, yung nag-open ng conversation. Ako lang yung madaldal, yung magkukwento lang ako. Good listener. Kwento lang ako ng kwento, tapos lang siya na oo. Ang hirap parang ng role mo, Kim, dito. Kasi two quiet guys ang Diba? kasama mo. 2 introverts and 1 extrovert. Pero si JM tsaka si Paolo, okay lang yung kadaldalan ni Kim. Nato-tolerate nyo. Nakakahawa po yung energy niya. Yes. Apo. Hindi ko sumagot. Hindi, ako natutuwa ako kasi yun nga, nakakahawa yung energy niya. Tsaka okay rin na may isang nagsasalita lagi dahil kung kami ni JM lagi magkasama, tahimik lang yung dressing room. Ano namang impression nyo kay Kim? Na nalinlang din kayo? Nung nakilala nyo na siya. Na ito pala yung totoong Kim. Sa akin po, ang kinagulat ko po sobrang seryoso niyo pong actress. Yun nga po bukod po dun sa nakita ni Direk. Nakita ko rin po yun yung notes niya. Every time hindi siya pumapalya sa continuity, emotional continuity, sa character development niya. And nakaka-inspire lang po. And nakakakaba at the same time kasi pag hindi ka pumunta ka sa set na hindi ka aral or hindi ka prepared, baka may maligaw ka ng landas. So, yun po. So honored and happy na makatrabaho po siya. Talaga, JM, kinakabahan ka pa kay Kim knowing kung gaano kagaling na actor? O hindi po. Mata pa lang niya, nagsasalita na siya. Hindi po. Wow. Nag-uusap ang mga mata. Si Pao, Ako naman, ang kinagulat ko kay Kim, mabilis siyang kumilos. Usually kasi, syempre kapag may mga leading ladies or mga actress kang kasama, usually matagal mag-makeup, magbuhok.
Si Kim, so isa siya sa pinakamabilis kong nakatrabaho and para sa akin plus yun dahil parang sa mga ganito limited lang yung time namin mag-shoot. At niraratsyada yung mga eksena na napaka-convenient na napakabilis rin kumilos nung kasama mo. At hindi lang pag-aayos kasi parang of course nag-iiba rin ng mga eksenang ginagawa. So pati memorization and okay lahat. Di, minsan nga, akala ko nagkakwento na siya. Yung pala, nagbabato na siya ng linya. Uy, sandali lang, hindi ko ma-memorize. Hindi, ginagawa ko yung pang warm-up rin ng mga ka-eksena ko. Parang, kunwari nag-aayos, sasabihin ko na yung lines ko, tapos para mas maging natural, tsaka mas maging, parang ma-remind rin sa next sequence. Kaya gabi pa lang, kinakabisado ko na pag si Paolo lagi kasama ko. Parang may patribute din sila sa'yo, Kim, ha? Oo nga, birthday ko po. Salamat ka. Ayan, thank you. Yung next question ko kay Miss Maricel. Ay, ako. Being the Diamond Star, at sabi mo nga, excited ka ting may gagawin kang project. At this point of your life and career, namimili ka pa po ba ng mga gusto mong makasama sa serye? Hindi naman. Meron akong mga gustong makasama, pero hindi naman ako namimili. Hindi, ano yung pinipili ng mapiliin na? Pero meron pong mga in-offer sa inyo na tinanggihan nyo kasi hindi nyo feel dahil may mga naririnig kayo attitude-wise. Sa ganyan, wala akong problema. Lagi akong blessed. Tingnan ko naman yung mga anak ko. Parang ako po yung nagkakaproblema pag ganyan kasi parang minsan po may mga sabihin na natin mga batang artista siguro nahihiya. Parang ako po yung nagre-remind, uy, magbigay-pugay kayo kay, or bumati kayo kay inay dahil, di ba, parang sila nagtaguyod nitong industriya. Magbigay man lang kayo ng respeto or magpakilala kayo. Wait, ang anak ko, di ba? May tagapagtanggol. Ayan. Ang last question ko na lang, i-relate lang din natin dito sa title ng ano nyo, kasi malalim, mabigat, iba din lang. So ano yung first thing in mind nyo, kung narinig nyo yung title na Linlang, ano yung naaalala nyo about Linlang? Nalinlang na ba kayo sa totoong buhay na nai-relate nyo dito sa character nyo? And hanggang kailan nyo kayang i-tolerate yung panlilinlang? Ay, nako. Go, Tita Ruby. Mahirap i-tolerate yung matagal. Naniniloko ka na. Diba? Pero alam mo, nandiyan ka pa rin. Natarot niya? Paano ko ma-relate? Ako sobra akong nakarelate dun sa character ni Kim, ni Juliana. Kasi pag nililinlang ka, di ba una siya nalilinlang, tapos later on siya na yung nalilinlang. Pag ikaw na yung nalilinlang, bulag ka, hindi mo agad nakikita. Parang malabo ang mata mo, ang paningin mo. And you keep on continuing and trying to seek the truth na hindi naman siguro deception to, hindi naman siguro paglilin lang. Yon, kaya sobrang bumilib ako kay Kim at her age, kung paano niya isinabuhay yung ganong klaseng emosyon with so much maturity. Yun po. Okay, good The rest of the cast may gustong i-share about sa Linlang. Na-experience nyo na ba in real life yan? Yeah. exactly what na-experience. Sa akin napaka- siguro laki. parang pag may in-order ko online tapos mali yung dumating. Yun yung una ko naiisip pag So lighter side naman yun. Pero sa love life, never pa naman. alalahanin ko lang po yung mga pangyayari. Inalimutan Dalawang ko. oras. Nakalimutan ko na po kasi lahat before pandemic. Don't need to mention any names naman. Pero hanggang kailan mo kayang i-tolerate? Ako, parang hindi na. Parang, well, with everything I've experienced in my life, if it happens to me at this point, parang parang move on na. Parang just stop and move on. Baka naman masaya siya sa iba or Hindi mo na ilalaban. You walk away na lang. hindi na siguro unless may importanteng kailangan ipaglaban.
Okay. Pwedeng si, ano din, Kim, JM, tsaka si Miss Maria, o si Kyla, may friend. Lahat na ba? Oo. Sige, go. Share lang. Lin lang, ako. Bakit nakakatawa? Di ba Kaya parang matawa. relate kami, Kim. Diyos ko, ang 17 years ago naman ito. Ilang beses na ba, Kim? Or parang dapat yun ang tanong, ilang beses bang nalinlang? Alam nyo, pag nagmahal naman kayo, hindi nyo alam kung tama yun o hindi. Kapag itong puso yung pinapairal nyo, hindi naman siya magsasabi sa'yo na tama yan, mali yan. Hanggat nararamdaman mo na hindi ka na nire-respeto, ibig sabihin, gamitin mo na to. So, yun lang yun. So, hindi mo na pinatatagal. Dapat alam mo yung self-worth mo. Ikaw talaga. Lahat tayo nalilinlang. Imposibleng ni isa dito sa inyo hindi nalinlang. So, ano na lang natin yun. Baunin na lang natin yun na alaala. Charot na aral sa buhay natin. Ano naman? Okay, Si JM. JM. Naalin lang na rin. Pero I choose my battles. Ngayon, before, hindi, syempre papakatanga pa. Pero hindi siya dapat tinotolerate. Okay. Kayla. No second chances. Yeah, na-experience ko na rin po yun. I think, especially because of my character here, na-realize ko na napakahirap to decide when to walk away. I feel like that's the most difficult kasi syempre pag mahal mo yung tao, you always give them the benefit of the doubt and you always see the good in them first and you hope na ipaglalaban ka nila, di ba? But, yun nga, I feel like kahit na medyo bata-bata pa naman ako, I feel like with things that I've experienced also, I've always, and my parents have always taught me, my mom has always taught me to choose myself first. So, ayun. Okay, thank you. Inay? Oo. Nakinig ako mabuti eh. Kyla. Galing ang sarap pakinggan, ano, ng batang ko. Bait-bait talaga ng bata Tali-talino. ito. Linlang, tama yung sinabi mo, lahat naman tayo nalilinlang, di ba? Pero depende sa anong aral na ang napupulot natin. Ayun. At sana naman, huwag naman natin kantahin laging kanta ni Gary P. At saka na naman. Diba? Lagi ko lang Ano, pwede kayo tagal mo nang nawala ko. In fairness sa'yo na sa pagkakaisip mo doon. Galing. Kasi hirap na ako. Ano, kahit ko na naman ang tinsong ko. Tukso-tukso. Diba? Cute. Nakakapagod na. True naman. Diba? Pero pag nandiyan naman, parang kinikilig ka rin. Gumaan pala si Inay sa ganung stage, ano? Revelation yan. Hindi no na may talagang medyo naaano ka Hindi, din. pero dati yun. Matagal na yun. Ngayon okay na ako. Hindi na Kasama ng mga anak ko. Okay, thank you. Thank you, Miss Janice. Before I give the microphone,